Alerto para sa lahat ng pensyonado sa Pilipinas. May mahalagang update tungkol sa unang bayad ng SSS ngayong ika-28 ng Abril taong 2026. At ang tanong na gustong malaman ng lahat, kasama ka ba sa unang batch? Ang nakakagulat, hindi lahat ay makakatanggap agad at may ilang detalye na maaaring magdulot ng delay kung hindi mo ito alam. Maraming pensyonado ang nag-aakalang automatic ang lahat, pero sa totoo lang, may mga kondisyon at proseso na kailangang sundin. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw kung sino ang makakasama sa unang batch at kung ano ang dapat mong gawin para hindi ka maiwan. Siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo dahil may isang mahalagang detalye na halos walang nagsasabi at ito ang maaring magpabilis o magpabagal sa pagdating ng iyong pensyon. Bago tayo magpatuloy, makinig ka muna dito. Kung ikaw ay pensyado o may kakilala kang umaasa sa SSS, ang ganitong impormasyon ay napakahalaga at hindi mo pwedeng palampasin dahil ang isang detalye lang na hindi mo alam ay maaaring mangdulot ng delay sa iyong pensyon. At maraming tao ang nalalaman lang ito kapag huli na ang lahat. Huwag mong hayaan na mangyari iyon sa'yo. Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell para ikaw ang unang makaalam sa mga updates sa SSS, schedule ng bayad at mahahalagang paaalala. Dito namin ibinabahagi ang mga impormasyong makakatulong sa iyo bago pa ito makaapekto sa iyong pera. Huwag mong hintayin na ikaw pa ang mahuli. I-click mo na ang subscribe na yon at siguraduhing lagi kang handa. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon ay may napakahalagang anunsyo at impormasyon na nais naming ibahagi sa inyo at ito ay may kaugnayan sa isang bagay na pinakainaabangan ng milyong-milyong pensyonado sa buong Pilipinas, lalo na ngayong mga unang buwan ng taong 2026. Kung ikaw ay isang miyembro ng SSS na nagre-retiro na o kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon o kung ikaw ay may kaanak, magulang, lolo, lola o kaibigan na nasa kategoryang iyon, ang impormasyon na aming ibabahagi na iyon ay maaaring isa sa pinakakritikal na mga bagay na iyong maririnig sa mahabang panahon. Nakatanggap kami ng mga konfirmasyon at mga detalye na may kaugnayan sa unang bayad ng SSS na nakatakda sa ika-28 ng Abril taong 2026. At ang pinakamahalagang tanong na tinatanong ng lahat ay ito: kasama ka ba sa unang batch ng mga tatanggap ng bayad sa petsang iyon? Manatili kayo hanggang sa katapusan ng video na ito dahil bawat bahagi ng aming paliwanag ay naglalaman ng impormasyon na maaaring direktang makaapekto sa inyong sitwasyon at sa inyong pamilya. At ayaw naming may maiwanan sa mga detaling ito na maaaring magbago ng inyong pag-unawa sa kung kailan at kung paano kayo makakatanggap ng inyong pinaghirapang pensyon. Para maunawaan kung bakit ang ika-28 ng Abril taong 2026 ay isang napaka-espesyal na PSA sa kalendaryo ng SSS at kung bakit ito ay nadudulot ng ganitong antas ng interes at pagnanais sa kaalaman mula sa milyong-milyong pensyonado sa buong bansa. Kailangan muna nating linawin ang konteksto kung saan nangyayari ang anunsyong ito. Ang SSS, ang Social Security System, ay patuloy na nagpapabuti ng kanyang mga sistema at proseso para matiyak na ang mga benepisyaryo ay nakakatanggap ng kanilang mga benepisyo ng mas mabilis, mas tumpak at mas maaasahan kaysa dati. Sa nakaraang ilang taon, ang SSS ay nagsagawa ng malawak na programang digitalisasyon at modernisasyon na naglalayong alisin ang mga hindi kinakailangan ng pagkakaantala sa pagpoproseso at pagbabayad ng mga benepisyo. At ang mga pagbabagong ito ay nagsisimula ng maramdaman ng mga pensyonado sa buong bansa sa anyo ng mas maayos at mas maasahang proseso ng pagbabayad. Ang ika-28 ng Abril taong 2026 ay kumakatawan sa isang partikular na pagbabago sa schedule ng pagbabayad na mahalaga para sa mga pensyonado na nauuri sa unang batch ng sistema ng pamamahagi ng benepisyo ng SSS. Ang sistema ng pagbabayad ng SSS ay hindi nagbabayad sa lahat ng pensyonado sa iisang araw.
Sa halip, ang SSS ay gumagamit ng isang batch system o sistemang pangkat na nagbabahagi ng mga pensyonado sa iba't ibang grupo batay sa iba't ibang salik tulad ng kanilang numero ng SSS, ang kanilang rehiyon, ang uri ng kanilang benepisyo at iba pang mga administratibong salik na tinutukoy ng SSS para sa mahusay na pamamahagi ng mga pagbabayad. FFO, ang SS system na ito ay mahalaga para sa SS dahil nagbibigay daan ito sa organisasyon na pamahalaan ang napakalaking dami ng mga transaksyon ng naayon sa kanyang kapasidad at sa kapasidad ng mga kasusyong institusyong pampinansyal na nagproproseso ng mga bayad kasama na ang mga bangko at iba pang mga ahensya sa pagbabayad sa buong bansa. Para sa mga pensyon, ang pag-unawa kung saang batch sila nabibilang ay mahalaga para malaman kung kailan sila makakaasa ng kanilang bayad bawat buwan. Ang unang batch na tatanggap ng bayad sa ika-28 ng Abril taong 2026 ay binubuo ng mga pensyado na nakakatugon sa mga partikular na pamantayan na itinakda ng SSS para sa prioritized na pagbabayad. Ang mga miyembro ng unang batch ay karaniwang kinabibilangan ng mga pensyado na ang kanilang mga numero ng SSS ay nagsisimula sa ilang partikular na serye ng mga digit. Ang mga pensyonado na ang kanilang benepisyo ay direktang idinedeposito sa mga piling kasosyong bangko ng SSS na may pinakamabilis na proseso ng pagpoproseso at ang mga pensyonado na ang kanilang record ay ganap na napapanahon at napatutunayan sa sistema ng SSS nang walang anumang mga nakabimbing issue o mga hamon sa pagpapatunay. Ang pagiging bahagi ng unang batch ay hindi lamang tungkol sa pagkatanggap ng iyong bayad ng mas maaga sa loob ng buwan ikot ng pagbabayad. Ito ay nagsisilbi rin bilang isang uri ng kumpirmasyon na ang iyong record sa SSS ay nasa maayos na kalagayan at na ang mga detalya ng iyong pagbabayad ay napapanahon at tama. Para sa mga pensyonado na nagtatanong kung kasama sila sa unang batch ng pagbabayad sa ika-28 ng Abril taong 2026, mayroong ilang mga paraan para mapatunayan ang iyong katayuan. Una, ang SSS ay nagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website at mobile application na nagbibigay daan sa mga miyembro na suriin ang kanilang katayuan sa pagbabayad at ang inaasahang petsa ng kanilang susunod na bayad. Ang My.SSS portal ay isa sa pinakadirektang paraan para ma-access ang impormasyong ito at lubos naming inirerekomendang gamitin ang serbisyong ito kung hindi mo pa nagagawa. Pangalawa, maaari kang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na branch ng SSS sa iyong lugar para personal na i-verify ang iyong katayuan. O maaari kang tumawag sa SSS hotline para makakuha ng impormasyon mula sa mga kinatawan ng serbisyo sa customer. Pangatlo, kung ang iyong pensyon ay direktang idineposito sa iyong bank account, ang iyong bangko ay maaari ring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga inaasahang transaksyon na darating sa iyong account. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit ang ilang pensyonado ay maing hindi kasama sa unang batch at kung ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay isa sa kanila. Ang mga karaniwang dahilan kung bakit ang isang pensyonado ay maaaring hindi kasama sa unang batch ng pagbabayad ay kinabibilangan ng mga hindi napapanahong impormasyon sa record ng SSS tulad ng lumang address, lumang numero ng telepono o mga detalye ng bank account na hindi na tama. Kasama rin dito ang mga nakabimbing issue sa pagpapatunayan na nangangailangan ng karagdagang dokumentasyon o impormasyon mula sa miyembro bago maiproseso ang pagbabayad. Ang mga pensyonado na ang kanilang mga benepisyo ay nangangailangan ng panapanahong muling pag-certify na hindi pa nakompleto ay maaari ring maantala ang kanilang bayad. At ang mga pensyonado na ang kanilang record ay may anumang mga hindi nalutas na issue tulad ng mga hindi bayad na pautang sa SSS na may epekto sa kanilang benepisyo ay maaari ring maranasan ang pagkakaantala.
Kung ikaw ay natuklasang hindi kasama sa unang batch dahil sa alinman sa mga kadahilan ng ito, ang pinakamabisang kurso ng aksyon ay kumilos ng mabilis at direkta. Huwag hintayin na mag-resolve ang mga issue ng kanilang sarili dahil ang mga ganitong uri ng administratibong issue ay karaniwang hindi nagre-resulta ng walang aktibong pakikilahok mula sa miyembro. Makipag-ugnayan sa SSS sa lalong madaling panahon, dalhin ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon at maging handa na gumugol ng oras na kinakailangan para malutas ang anumang mga nakabimbing issue. Ang pagiging proaktibo sa sitwasyong ito ay maaaring magkaiba ng malaki sa iyong karanasan bilang isang pensyado ng SSS. Mahalaga ring pag-usapan ang paksa ng pag-certify ng mga pensyado na isang proseso na maraming pensyado ang nakita na nakalito at nakakaabala, ngunit nasa katotohanan ay napakahalagang bahagi ng pamamahalaan ng sistema ng pensyon. Ang SSS ay nangangailangan ng panapanahong certification mula sa pensyonado para patunayan na sila ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat para sa kanilang mga benepisyo. Ang prosesong ito na tinatawag na pensyonado certification o life verification ay isang mahalagang mekanismo para maprotektahan ang integridad ng pondo ng SSS at matiyak na ang mga benepisyo ay napupunta lamang sa mga taong tunay na karapat-dapat na tumanggap ng mga ito. Para sa mga pensyonado na hindi pa nakumpleto ang kanilang pinakabagong certification, ito ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit sila ay hindi kasama sa unang batch ng pagbabayad sa ika-28 ng Abril taong 2026. At ang kompletong pagsasagawa ng certification ay isa sa mga pinakamabisang hakbang na maaari nilang gawin para matiyak na ang kanilang mga benepisyo ay hindi maantala pa. Ang proseso ng certification ay maaaring isagawa sa maraming paraan depende sa lokasyon at kaginhawaan ng pensyonado. Para sa mga pensyonado na may kakayahang personal na bumisita sa isang branch ng SSS, ang personal na certification ay karaniwang ang pinakadirekta at pinakamaasahang paraan para makumpleto ang proseso. Para sa mga pensyonado na may limitadong kakayahan sa paglalakbay dahil sa kapansanan, sakit o iba pang mga dahilan, ang SSS ay may mga alternatibong mekanismo ng certification kasama na ang mga pagsisikap na outreach sa komunidad at mga partnerships sa mga lokal na pamahalaan at mga community organization. Para sa mga pensyonado na nasa ibang bansa, ang SSS ay may mga proseso para sa certification sa pamamagitan ng mga konsulado at embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa sa mundo. Ano man ang iyong sitwasyon, mahalaga na kumpletuhin ang iyong certification nang nasa loob ng takdang panahon upang matiyak ang walang patid na pagtanggap ng iyong mga benepisyo. Habang tayo ay nakatuon sa partikular na petsa ng ika-28 ng Abril taong 2026, nais din naming talakayin ang mas malawak na konteksto ng mga pagbabago na ipinapatupad ng SSS para sa 2026 na nakakaapekto sa mga pensyonano. Ang anunsyo ng bagong minimum pension at ang iba pang mga pagbabago sa sistema ay bahagi ng isang mas komprehensibong pagsisikap ng SSS na mapabuti ang katatagan at sustainabilidad ng sistema habang tinutupad ang mga pangako nito sa mga miyembro. Para sa mga pensyonano, ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng parehong mga pagkakataon at mga hamon. Ang mga pagkakataon ay kinabibilangan ng potensyal para sa mas mataas na benepisyo para sa ilang mga miyembro sa pamamagitan ng bagong minimum pension. Mas mahusay at mas maasahang mga proseso ng pagbabayad sa pamamagitan ng patuloy na digitalisasyon ng SSS at mas madaling access sa impormasyon at serbisyo sa pamamagitan ng mga digital na platform ng SSS. Ang mga hamon naman ay kinabibilangan ng pangangailangan na manatiling napapanahon sa mga nagbabagong kinakailangan at proseso ng sistema at ang pangangailangan na aktibong pamahalaan ang iyong record at impormasyon sa SSS para matiyak ang walang patid na pagtanggap ng iyong mga benepisyo.
Para sa mga miyembro na nagtatanong kung paano malalaman ng tiyak kung kasama sila sa unang batch para sa ika-28 ng Abril at para sa mga susunod na buwan, nais naming bigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang aktibong koneksyon sa SSS sa pamamagitan ng mga opisyal na channel nito. Ang pag-enroll sa my.sss.sss online portal kung hindi mo pa nagagawa ay dapat maging isa sa iyong mga pinakapangunahing prioridad. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaari mong ma-access ang iyong record ng kontribusyon, ma-verify ang iyong katayuan sa benepisyo, ma-update ang iyong personal na impormasyon, at makuha ng impormasyon tungkol sa inaasahang mga petsa ng pagbabayad. Lahat ng wala sa kaginhawahan ng iyong tahanan. Ang SSS ay patuloy na nagpapabuti ng digital na platform na ito at ang pagiging aktibong gumagamit nito ay isa sa mga pinakamabisang paraan para manatiling konektado at napapanahon sa iyong katayuan sa SSS. Nais din naming bigyan ng espesyal na pansin ang mga pensyonado na nakatira sa mga liblib na lugar ng bansa kung saan ang access sa mga branch ng SSS at sa maasahang koneksyon sa internet ay maaaring limitado. Para sa mga miyembro sa ganitong sitwasyon, ang pagpartner ng SSS sa mga lokal na pamahalaan at mga community organization para magbigay ng mga serbisyo sa mas malawak na populasyon ay napakahalaga. Ang mga outreach program ng SSS sa probinsya at malalayong lugar ay binisenyo upang matiyak na kahit ang mga miyembro na walang madaling access sa mga pangunahing opisina ng SSS ay makakatanggap ng impormasyon at serbisyo na kailangan nila. Kung ikaw ay nakatira sa isang lugar na may limitadong access sa mga serbisyo ng SSS, lumapit sa iyong lokal na opisina ng gobyerno para malaman kung meron itong anumang mga partnership sa SSS na maaaring makatulong sa iyo. Bago natin tapusin ang video na ito, nais naming bigyan ng babala ang lahat ng mga pensyona at kanilang mga pamilya tungkol sa isang bagay na napakahalaga at na hindi maaaring hindi banggitin sa konteksto ng anyong ito. Sa tuwing may malaking anunsyo mula sa SSS tungkol sa mga pagbabayad o pagbabago sa sistema, laging lumalabas ang mga tao na sumusubok na samantalahin ang sitwasyon para maglian lang sa mga pensyonado. Ang mga scammer at mangloloko ay gumagamit ng mga ganitong mataas na profile na anunsyo bilang pagkakataon para makuha ang personal at pinansya na impormasyon ng mga pensyonado sa pamamagitan ng mga peking tawag, mensahe at email na nagpapanggap na mula sa SSS. Kailangan mong malaman ng malinaw at tatak na ang SSS ay hindi kailanmang tatawag sa iyo upang humingi ng iyong password, PIN, o anumang sensitibong impormasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng telepono, text message o email. Ang SSS ay hindi rin kailanmang hihilingin sa iyo na magbayad ng anumang bayad para matanggap ang iyong mga benepisyo. Kung makatanggap ka ng anumang komunikasyon na may ganitong mga katangian, ito ay isang scam. Huwag tumugon. Huwag magbigay ng anumang impormasyon at iulat agad ang insidente sa SSS at sa mga kinaukulang ahoridad. Sa pagtatapos ng video na ito, nais naming isama ang pinakamahalagang punto na aming tinalakay. Ang ika-28 ng Abril taong 2026 ay isang mahalagang petsa para sa mga pensyonar ng SSS na kasama sa unang batch ng pagbabayad para sa buwang iyon. At kung ikaw ay isa sa mga iyon, ito ay isang positibong pagkilala na ang iyong record sa SSS ay nasa maayos na kalagayan. Kung hindi ka kasama sa unang batch, huwag mag-alala ng labis, ngunit kumilos ng mabilis para malaman kung bakit at para malutas ang anumang mga issue na maaaring nagsanhi nito. Palaging gamitin ang mga opisyal na channel ng SSS para sa lahat ng iyong mga katanungan at transaksyon at huwag kailanman ibigay ang iyong personal o pinansyal na impormasyon sa sino man na hindi mo natunayan na isang opisyal na kinatawan ng SSS. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, ibahagi ito sa iyong mga kapamilya at kaibigan na maaaring nangangailangan din ng impormasyong ito. Salamat sa inyong oras at sa inyong patuloy na tiwala sa aming channel. Hanggang sa susunod na video.